Panginoon, salamat sa panibagong pagkakataon na marinig ang iyong salita. Buksan mo ang aming puso at isip upang hindi lamang namin ito maintindihan, kundi may isa buhay. Turuan mo kaming maging banal, hindi dahil gusto namin mapansin ng tao, kundi dahil gusto namin maging katulad mo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Leviticus 19 verse 2. Maging banal kayo, sapagkat ako na Panginoon ninyong Diyos ay banal. Marahil kapag narinig natin ang salitang banal, iniisip natin na para lang ito sa mga pastor, missionary, o mga taong nasa ministry. Pero sa Leviticus 19, ipinapakita ng Diyos na hindi ang kabanalan, na ang kabanalan ay nakikita sa paraan ng ating pamumuhay araw-araw. Kung paano tayo magsalita, makitungo sa kapwa, maging tapat at magmahal. Hindi lang pala ito tungkol sa ginagawa natin tuwing linggo. Kasama rito ang buhay natin mula Lunes hanggang Sabado. Kilalanin mo kung sino ang Diyos. Paulit-ulit na sinasabi sa Leviticus 19 ang mga salitang, "Ako ang Panginoon." Parang pinapaalala niya, huwag mong kalimutan kung sino ako. Ang pamumuhay mo ay dapat magpakita kung sino ang sinusunod mo. Kapag mas nakikilala natin ang kabanalan, kabutihan at pag-ibig ng Diyos, mas naiintindihan natin kung bakit niya tayo tinatawag na mambuhay ng iba. Hindi para maging perpekto, kundi dahil kabilang na tayo sa Kanya. Tanggapin mo na binabago ka ng Diyos mula sa loob. Minsan gusto nating baguhin ang ugali nating gamit lang ang sariling lakas. Pero ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag tinanggap natin na ang Diyos ang gumagawa nito sa puso natin. Habang lumalakad tayo kasama niya, unti-unti niyang tinuturuan tayong maging mas mapagmahal, mas tapat, mas mapagpatawad, at mas mahabagin. Hindi overnight ang proseso, pero siguradong kumikilos ang Diyos. Magtiwala ka sa paraan ng Panginoon. Sa mga utos sa Leviticus 19 na maaaring mukhang mahirap sundin. Pero bawat utos ng Diyos ay para sa ating kabubuti. Kapag pinili mong maging tapat kahit walang nakakakita, kapag pinili mong magmahal kahit mahirap, kapag pinili mong magpatawad kahit masakit, nagpapakita ka ng pagtitiwala sa Diyos. Ang kabanalan ay hindi tungkol sa pagiging walang mali. Ito ay tungkol sa pagpiling sumunod sa Diyos araw-araw kahit may mga pagkakataong mahirap. May bahagi ba ng buhay mo na alam mong tinatawag ka ng Diyos na isuko sa Kanya? Baka sa paraan ng pagsasalita mo, sa pagtrato mo sa isang taong nakasakit sa iyo, sa pagiging tapat kahit walang nakakakita, o baka may bahagi ng puso mo na matagal nang gustong baguhin ng Panginoon, pero natatakot kang ipaubaya. Ang magandang balita, hindi kanya hinihilingang magbago ng mag-isa. Kasama mo siya sa bawat hakbang. Ang kabanalan ay hindi tungkol sa pagiging mas mabuti kaysa sa ibang tao. Ito ay tungkol sa pagiging mas katulad ni Kristo habang araw-araw tayong lumalakad kasama niya. Habang mas nakikilala natin ng Diyos, mas nagbabago rin ang ating puso. Hindi ka tinawag ng Diyos para mamuhay ayon sa pamantayan ng mundo. Tinawag ka niyang mamuhay ayon sa kanyang katotohanan. At ang biyayang ibinigay niya sa pamamagitan ni Jesus ang nagbibigay sa atin ng kakayahang sumunod. Kapatid,
Kung may bahagi ng buhay mo na gusto mong baguhin ng Diyos, huwag kang matakot. Lumapit ka lang sa Kanya. Hindi siya naghihintay ng perpektong tao. Ang hinahanap niya ay pusong handang magtiwala at magpasako. Ngayon, hayaan mong sabihin mo sa Panginoon, Lord, gusto kong maging katulad mo. Turuan mo akong mamuhay ng banal hindi para sa sarili kong karangalan, kundi para ay maipakita ang iyong pag-ibig sa bawat taong nakakasalamuha ko. Let us pray. Panginoon, salamat dahil tinawag mo kaming maging banal gaya ng iyong kabanalan. Alam namin hindi namin ito magagawa sa sarili naming lakas. Kaya hinihiling namin ang tulong ng iyong Espiritu Santo. Hubugin mo ang aming puso. Baguhin mo ang aming isip at gabayan mo ang aming mga salita at mga kilos upang ang aming buhay magbigay ng kaluwalhatian sa iyo. Tulungan mo kami ipakita ang iyong pag-ibig sa aming tahanan, trabaho, at sa bawat taong aming makakasalamuha. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat sa pagsama sa ating munting pagninilay ngayong araw. Dalangin ko na sa salita ng Diyos ay hindi lang nananatili sa ating isipan, kundi unti-unti itong magbago ng ating puso at pamumuhay. Tandaan mo, ang kabanalan ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa araw-araw na pagpiling kilalanin ng Diyos. Tanggapin ang kanyang ginagawa sa buhay mo at magtiwala sa kanyang mga paraan. Isang hakbang ng pagsunod sa bawat araw kasama si Kristo. Kung napagpala ka ng mensaheng ito, ibahagi mo rin ito sa isang taong nangangailangan ng paalala ng pag-ibig at katapatan ng Diyos. Hanggang sa muli, patuloy nating know God, accept His grace, and trust His promises. God bless you. At tandaan mo, hindi ka naglalakad ng mag-isa. Ang Panginoon ay kasama mo sa bawat hakbang. What are your thoughts? Write in the comments and let's talk about it.